Sa iyo ba itong Alicel Aqua Farm? Nakikita ko yung paa nyo, medyo ninenervyos kayo. Magre-relax po kayo kung magsabi kayo ng totoo sa amin. May alam ba kayo dito sa Alicel Aqua Hindi po Farm? talaga alam po. Paano hindi nyo alam to pero kayong nakarehistro dito? Pwede nyo bang i-explain yung ID nyo yan? Sorry po kasi hindi ko po alam. Oh wow, okay. Hindi nyo alam na may ID kayo. Siguro kahit elementary school student, hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, alam kapag may ID, hindi talaga kapanipaniwala na hindi nyo alam yan. Sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it. Patuloy na hindi magsabi ng totoo. Sheila, anong alam nyo sa Alicel Aqua Farm? Wala po. Okay, ipapakita ako. DTI record ng Alicel Aqua Farm. Ikaw ang nakaregister dito na owner. Sheila, paalala under oath pa rin kayo. Sa iyo ba itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Miss Sheila, ito po ay dokumento ng Department of Trade and Industry certifying na ang Alicel Aqua Farm sa Barangay Baciden sa Suwal, Pangasinan ay nakaregister. Nakaregister sa inyo, issued sa inyo ang certificate, Sheila Leal Guo. Nakikita ko yung paa nyo, medyo ninenervyos kayo. Magre-relax po kayo kung magsabi kayo ng totoo sa amin. May alam ba kayo dito sa Alicel Aqua Hindi po Farm? talaga alam po. Paano hindi nyo alam to pero kayong nakarehistro dito sa in-issue ng DTI na Certificate of Business Name Registration? Baka ginamit ng yung ang pangalan ko po. Ginamit ang pangalan mo? Naku po, posible bang lumalabas talaga dito sa dokumentong ito? Pamilyar kayo sa Pangasinan kasi may business kayo dito ayon sa DTI mismo. O kaya ginamit yung pangalan ko na pang pang business lang po. Na hindi ko alam. So alam nyo itong business na ito? Itong Alicel Aqua Farm? Hindi ko po alam. Pero alam nyo na ginamit yung pangalan nyo sa business na ito? Siguro. Siguro. Siguro or alam nyo na ginamit ang pangalan nyo sa business na ito? Siguro kasi hindi ko... Siguro. Ay, nako. Kilala nyo ba si Mayor Dong Kalugay? Si Mayor Dong kilala po. Kilala nyo. Paano nyo siya nakilala? Kinain kami sa isang restaurant. Nagkita kayo sa isang restaurant. Kailan yon? Hindi ko matandaan kasi ilang taon na po eh. Ilang taon na? Ilang taon na mula nung nagkita kayo sa restaurant? Before pandemic ata. Before pandemic. So bandang 2019. Siguro. Mga 5 years ago. Siguro po. Anong okasyon? Bakit kayo nagkita sa restaurant nung bandang 2019? Sumama lang ako kay Alice po. Sumama kay Alice. So, si Alice ang may kilala kay Mayor Kalugay. Opo. Then, pinakilala kayo ni Alice kay Mayor Kalugay. Opo. Okay. Anong okasyon nun? Ano po? Anong okasyon kung bakit kayo sinama ni Alice sa restaurant at pinakilala kay Mayor Kalugay? Ako po. Sumusunod lang ako. Parang malalim talaga yung links na sa Suwal. Sumasama lang ako sa kanya. Sumasama. May isa pa akong ipapakitang dokumento. May ganitong ID kayo. Pwede nyo bang ipaliwanag to? Hindi lang DTI Certificate of Business Name na nakarehistro sa inyo. Sure. Okay, naghang lang pero may ipapakita akong ID ninyo sa Suwal. ID issued to Sheila Lialgo. Habang iniintay natin yon, sa pagkakaalam mo ba, dahil ayan, ito yung ID nyo, Municipality of Suwal, Account Insurance Membership, Sheila Lialgo. Pwede nyo bang i-explain yung ID nyo yan? Sorry po kasi hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Hindi May ko ID alam. po in-issue sa inyo, sa pangalan nyo at photo ninyo ang nakalagay. Opo. Ano? Pangalan ko. Picture ko pero hindi ko po alam na may ganyan po ako ID. Oh wow, okay. Hindi nyo alam na may ID kayo. Siguro kahit elementary school student, hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, alam kapag may ID, hindi talaga kapanipaniwala na hindi nyo alam yan. Sa pagkaalam nyo, Miss Sheila, dahil sinama kayo ni Alice sa restaurant noong bandang 2019, ipinakilala kayo ni Mayor Dong Kalugay, may relasyon ba sina Mayor Kalugay at si Alice? Hindi ko pa alam. Alam ko kaibigan po. Kaibigan. Magkasosyo din ba sila sa business? Hindi ko sure. Hindi nyo sure? Sige, hindi kayo sure. So ano sa palagay mo?
Kung magkasosyo ba sila sa business? Ang alam ko, kaibigan po sila. Pero Kaibigan. kung may business, social, hindi ko alam po. Hindi nyo alam. Pero sabi nyo, hindi nyo sigurado. So, anong sigurado nyo? Kaibigan po sila. Kaibigan. Saang restaurant kayo kumain kasama si Mayor Kalugay? Sa Oo Pangasinan, sa Pangasinan, sa Suwal. Anong pangalan ng restaurant? hindi ko alam kung ano sa lugar. Basta isang Filipino food na restaurant. Filipino food restaurant. Opo. Sa Suwal ba? Mm, Hindi ko Or sa sure kung Dagupan ba na alam mo? parang banda doon. Kasi Bandang basta Dagupan. ang alam ko, Dagupan nata ang narinig ko, pero hindi ko sure kung yun ba yun. Dagupan, pero hindi mo pa rin sure. Miss Sheila, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon at this point in time, ha? Ano pa ba yung totoong hindi nyo nasabi sa amin? Alalahanin nyo, you are under oath dito sa aming subcommittee at nandito rin ang AMLAC at ang iba pang government agencies na naghain na ng kaso laban sa inyo para sa money laundering for starters. Baka may iba dyan, nakakasuhan pa kayo ng iba. Ano pa yung pwede nyong sabihing totoo sa amin at sa kanila bilang tulong nyo sa investigasyong ito? Wala po. Kasi wala ko alam. Okay. Well, hindi po ako naniniwalang wala na kayong alam bukod sa sinabi nyo na sa akin. And I really regret na hindi kayo mas makatotohanan at mas helpful sa committee ito. Yung subcommittee namin, tulad ng Committee on Women, kayang-kaya naming mag-appreciate kapag nagsasabi ng totoong isang witness. Maalala ng mga colleagues ko, halimbawa, yung isang witness dun sa Committee on Women, yung dating accountant ni Alice Go, siya, pinaniwalaan namin siya. At nirelease namin siya sa detention dito sa Senado. Dahil sa hearing, yung pagkakataong binigay namin sa kanya na magsabi ng totoo, sinamantala niya yung pagkakataong iyon. And I bet, appreciated din yun ng mga executive agencies na nakarinig sa kanya, si Miss Nancy Gamo. Unfortunately, Miss Sheila, hindi kayo katulad niya na makatotohanan. And well, yung kapalaran nyo ay nasa kamay nyo naman. Nasa kamay nyo lamang, wala sa kamay namin. So I advise you, isipin nyo hanggat matapos itong hearing ngayong araw, magkonsulta kayo sa abogado ninyo kung gusto nyong maging mas makatotohanan sa amin at mas helpful sa hearing na to at sa investigasyon ng executive. Okay, Ms. Sheila? Pag-isipan nyo mabuti yan. Mga tanong naman po. Madam Chair, Yes, and Joel, one related question. Isa lang po, Madam Chair. Una, Madam Chair, gusto kong sabihin that I totally agree with you na yung aking human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi, kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yun. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ako ngayon. As I look at you, eye to eye. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa iyo isa-isa. Ha? Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Hindi ko alam yan, hindi ko alam yan, hindi ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Sabah, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong? Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong? Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong? Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Sabah, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina dun sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair. Yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm. Yung pinakita sa iyo ni Madam Chair, sasabihin mo, wala ka lang alam. Bakit? Kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin, wala akong alam. Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng
pandemya, natatandaan niya lahat. Eh Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang husto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon may binanggit kang mayor. So isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguraduhin ko sa'yo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang ano lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo ng maging police o kaya palang puliti, yun lang po si Mayor Dong. Sa Yun lang po. Mayor Dong ata. Kalugay. O yun lang po ata. Sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mhm. Chair, I'm Yes, I'm Joel. just so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat Sheila. Miss Sheila, bagamat hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice Go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang. Hindi ka makakawala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa'yo. Hindi paniniwalaan yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. So Miss Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo habang tumatakbo pa itong hearing na ito at magkonsulta ka sa abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ronnie Montoya, ikulong niyo sa Women's Correctional para makita nila kung paano ang buhay sa loob para magising sila at ensure magsasalita din yan sila. Pahayag naman ni Coco Mines, sinungaling talaga ito, sabi niya dati, ang taon na pagpunta niya sa Pinas ay 2020 pero ngayon sinasabi naman meron siyang transaction sa taon 2019. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Sailor J, kayang bayaran ng mga Chinese ang mga kurap na politiko ng Pinas. Kaya walang kwenta na naman ang kaso na ito. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.